regarding to sa PBS, ano? Oo. So, i-cite mo muna kung ano yung issue na napansin mo. Parang ganun. Sabihin mo yung name mo, reverend, yung pagiging reverend mo, tapos kung ano yung purpose, kung ano yung layunin, parang ganun. Tungkol dun sa nakita mo. Ordained pastor ako. 13 years na akong pastor. Pastor ng Caris Assembly of Christ at chair ng The Evangelical Apologetics Ministries team. Yung talagang ginagawa kasi nung una, nakita ko yung mga translation error nung Magandang Balita Biblia na tinatawag din na Tagalog Popular Version. I-cite mo muna. Ano yung magandang yung magandang Tagalog Biblia? Ano mo muna? Itong Magandang Balita Biblia, published ng Philippine Bible Society way back 73, New Testament lang. Tawag nila noon Magandang Balita para sa ating panahon. Na-publish nila New Testament 1973, then 1980. Sino nag-publish nung PBS na, Philippine Bible Society. Yung Philippine Bible Society, kailan sila na-establish? Matagal na? Matagal na. Yung lumang ang Biblia, mga 19 pa yan, 05 Yung ginagamit ng ibang denomination, though nagkaroon ng edition. Matagal na yan. Simula pa ng bumaba yung Protestantism sa Pilipinas, ang mga Amerikano, nagsimula ron. Nag-centennial anniversary ng ang PBS So, sila yung merong tinatawag na formal work ng Bible translating sa Pilipinas, Philippine Bible Society. Bakit sila yun? Sila yung nagsimula Sila yung mga nagsalin ng Biblia? Bali sila yung talaga yung society na kahit ibang religion, kasi dominant ng Protestant ang PBS kahit ibang religion nakadepende sa kanila. Pero yung mga Biblia na galing sa yung for Catholic, saan nagagaling usually ba mismo? Nauna na rito yung PBS. Noong 1966, after Vatican II, humingi ng permiso ang Roman Church, Catholic Church, na makigamit ng translation department sa ng PBS para gumawa ng ng Bible na pwede magamit ng both Catholic and Protestants. Kaya makita mo imprimatur ng Catholic Bishop Cardinal Simisan yung Magandang Balita Biblia na kiniklaim nila na walang doctrinal bias para magamit ng lahat. So, actually hindi lang Protestant and RC Roman Catholic yung gumagamit, pati ibang religion ginagamit nila to. Kasi nga walang doctrinal bias. Yun ang kiniklaim? Oo. Wala naman talagang makita na doctrinal bias doon. So, ginagamit to ng marami. Milyong-milyong Pilipino bumibili ito, gumagamit ito. So, nung pinag-aaralan ko yung content ito, napansin ko yung mga translation error na based dun sa sinasabi niyang approach na dynamic equivalence na championed by Eugene Nida, dating... What is dynamic equivalence? Tinatranslate mo ang Bible, hindi word for word, hindi literal. By thoughts, kung anong tanggap ng reader. So, ang literal kasi, halimbawa, yung King James Version o ASB, American Standard Version. So, ang naging Bible translating approach ng Magandang Balita Biblia, sinunod nila yung kay Eugene Nida. Sino si Eugene Nida? Siya yung author ng mga books tungkol sa translation ng Bible na wag mong i-word for word. Dynamic nga. Ano sa American? American. Secretary General ng UBS, United Bible Society. Mula, matagal siya naging Secretary General nito. In fact, siya yung nag-train sa translator ng Magandang Balita Biblia. Pumunta siya rito noong 1952. So, nung sinusundan ko yung dynamic equivalence, maraming palso na mare-regret pati si Eugene Nida. Palso sa translation ng MBB, Magandang Balita Biblia. Ayun ang dating ginagawa ko. Pero dumating yung panahon na mga 3 months ago lang ito binabasa ko yung preface, paunang salita ng MBB, nakita ko may public lie. Meron silang sinasabi sa preface na hindi ayon ang content ng kanilang Biblia. When it comes to Bible, ano yung importansya ng preface sa isang Biblia? Hindi ini-inform mo yung reader. Parang isang produkto. Pag nilagyan mo yung label, halimbawa bumili kang sardinas, ganito yan. Na-expect nung buyer na yung content. Kaya niya binili. So naglagay sila ng preface, paunang salita, in-expect ng buyer na ayun yung makikita nila sa Biblia, pero hindi. So ano yung... Ito yun. Kiniklaim nila na yung Greek text nila na ay ginamit nila yung United Bible Society Greek Text, New Testament nung published ng 1975, 3rd edition.
Ayun ang claim nila sa MBB, Maganda Balita Biblia. Pero, paano nangyari to? Sabi nila, nilunsad yung Bible nila 1973. Tapos inumpisahan trabahuin, mga halos 5 taong pagsisikap. So 73 minus 5, parang pumapatak, 68 pataas eh. Paano nangyari yon? Tapos ang Greek text nila 1975. So doon, makita natin na may mali. Preface pa lang. At hindi lang yon. Nung inimbestigahan ko kung ba't nagkamali sa preface to napansin ko na kinopya lang nila, word for word, kung ano yung mababasa sa Good News Bible. Ng anong taon? Etong Good News Bible na kinopya nila yung preface, yung lumabas na 1976 edition. Kasi itong Good News Bible, actually merong 4 na edition to. 66, 67, 71, and 76. Yung Greek text ng Good News Bible na tinatawag noong Good News for Modern Man, dahil hindi pa to Bible, wala pang Old Testament, New Testament lang, 66 yung Greek text niya. Pati yung 67 and 71, 3rd edition. Pagdating ng 4th edition, talagang 75 na. Dahil nagkaroon nga ng Old Testament at nagkaroon ng panibagong edition. So, nung kinopya to ng MBB, yung preface nila, na 75 yung Greek text, dun sila nagkamali. Hindi nila nakita na yung Good News Bible merong 76 edition. Ayun yung 4th edition, 1976. Na natural lang, ginamit nilang Greek text, 1975. Yung pinagkuwanan nila nung... Oo. So ano yung issue dun sa preface? Yun. So nakopya nila, error na. Error na yon dahil yung bigat yung kopyahan na nangyari dun sa Bible. Kasi nung kinopya nila ang preface, pati yung mga example ng Good News Bible, kinopya nila yung mga verse na nilagay Halimbawa, yung Mark 1:41, kinopya nila yon, translate nila, sabi dun sa Good News Bible, to Mark 1:41, merong textual note. Halimbawa, dun sa Mark 1:41, hindi ko kabisado yung verse, pero meron dun na si Jesus Christ nagkaroon ng pity, habag, awa. So dun sa Good News Bible, nilagay doon sa ibaba textual note. Sa ibang manuscript, ang nakalagay sa manuscript, anger. So, pag nabasa ng reader yung Good News Bible na meron siyang preface nakalagay, meron niyang textual note, Mark 1:41, ganito. Binuksan niya, talagang totoo. Etong MBB, walang textual note, pero nilagay nila sa preface, meron. Inaasahan ng reader, meron, pero wala naman pala. Bakit? Nangopya kasi ng preface, na hindi na totoo sa content niya. So, ng Bible. Sige, nangopya. Nangopya, So, ano yung kumbaga parang hindi maganda dun sa... Na-exploit ang mga... Ano ka-importante yung textual note minsan? Sa isang Bible. May importansya yan. Kasi merong mga reader ng Bible na tinitignan nila, may difference kaya to sa ibang manuscript. Kasi ang Bible, mga translation na yan, may iba-ibang manuscript yan mga Greek text manuscript Gusto nilang makita minsan mga alternative reading. Ano kaya sa ibang text yan? Sa textual receptors kaya, ano kaya yan? Sa majority text kaya, ano kaya yan? So, importante yung textual note. Lalo na sa mga Bible teacher. So, ito, kaya mo kini-question yung ano nila, because as a Bible teacher, importante sa iyo yung mga puntos na yon. Tsaka, so sa side yun ng mga Bible teacher, maraming side kung bakit kinakailangan expose Napakaraming mga reason kung bakit kailangan. Unang-una, nasan yung integrity? May question ng integrity. Bakit kinakailangan na sasabihin nyo ganito yung Bible nyo? Hindi naman pala. At ang Bible translation, hindi lang to matter of scholarship. Let's say na merong silang scholar. It demands honesty. Sacred work yan Sabi mo, pinapangaral mo salita ng Diyos. Sacred work yan So, hindi natin alam kung sino naglagay niyan. Marami talagang tao may integrity sa PBS. In fact, hindi natin pwedeng sabihin, lahat na sa PBS ganyan. At hindi natin pwedeng sabihin na huwag na tayo magtiwala. Maaring magbago sila after ng expose nito. Ang sinasabi lang natin dito, yung translation department ng PBS, nagkaroon ng public lie. Nadin lang, ang milyong-milyong Pilipino. Dahil according na rin sa kanila, milyon-milyon napapublish na yan Yung Magandang Balita Biblia, ang daming edition na. May sports edition, centennial edition, kung ano-ano, mga format, iba-iba. Nagbibigay sa mga pulis. Napakaraming edition niya. Yung pala, ganun yung preface niya, hindi makatotohanan. Importante ang preface sa bawat libro.